Good day guys. So, papunta naman tayo ngayon ng Pasay. Yan, meron tayong i-rescue na trooper doon. Hindi na nila mapaandar. Well, ang dami na niyang issue. So, nilagay natin yung unit dito sa YM One Stop Care Car Care Center and Services dyan. Katay up natin yung shop. Maluwang yung shop. Dito na At the kami. same time, nasa M1 sentro, Care. nasa top Dito, avenue diretso, na yan sa Pasay. So yung mga taga-NCR, pwede na tayo magdala ng unit dyan. Dito na ba yan? Kaya assist natin kahit anong sira sa engine. At the same time, malapit pa yung bilihan natin ng piyesa. Malawang yung parking sa loob. Kompleto rin tayo ng oil filters, halos So, andito lahat. na kami. Ito yung naabutan namin. Ito, sakuna. O, yan. O, nakadismantle lahat. Anyway, so, kaya naman yan. Eh, bago ang sakuna, pakakainin pa natin tong mga boys. At nag-start na nga tayo, syempre ang una natin gagawin para makapagpaandar tayo, bubuin muna natin yung engine. O parang yung part na yan, wala na yung socket, ayusin natin yung mga yan. Kailangan muna natin siyang paandarin para magkaroon tayo ng running data. Hindi tayo makapagbasa ng data kung nakapatay ang makina. Hindi natin ma-identify yung problema sa loob. Like for example, itong part na to, nung nag-scan ako, blinking na yung check trans. Tapos ang dami niya pang fault code. Anyways, kahit ano pa yung mga fault code na yan, makukuha natin yan kung saan yung cause kung bakit lumabas yung mga fault code na yan. So sa part na yan, nagbubuo na tayo para makapagpaandar tayo ng unit. Para mapaandar na yung makina. Makita natin kung ano ba talaga yung exactong issue niya. At nakuha na ang nalobat ang battery. Kaya kailangan muna natin magpalit. Hirap at mukhang walang intensyong umandar ang makina. Kahit na nagkiklicking na yung mga injectors, malamang fuel yan. So, assess natin ulit para mapaandar. Take note, pag nagpapaandar kami, tignan nyo, never kaming naglagay ng kung ano-anong cleaner or brake cleaner, carb cleaner dyan sa intake. Masama yan sa makina. For sure, may matatamaan, especially cylinder, piston ring. Ayun, at nabuhay na nga sa wakas. So ngayon, makikita na natin ang status niya kasi makakapag-reading na tayo. Look, smoky. Tapos, nag-RPM pa siyang mag-isa kahit walang humaapak sa brake pedal. Ang dami niyang fault. So, iisa-isahin natin yung mga yan kung saan nagmumula yung mga issue kung bakit ganyan nagiging performance ng engine pagka-start. Ayan, so babasa-basahin lang natin sa bolang crystal natin. Makikita na natin yung diferensya din. Ang pinaka-importante kasi sa 4DX1 is engine or data interpretation. Bago ka magbukas ng makina, identified mo na yung problema. Kung hindi mo man identify 100%, at least na-identified mo yung common cause ng problema. Ang dami niyang issue nito like erratic yung idle, smoky, magala yung engine. O yan ang dami ng issue niya. So, sa part na yan, pabubuksan ko na lang siya. Unang-una, hindi pa rin kami makapag-conduct ng mga test kasi hindi umiinit yung makina. Hindi nga naabot yung normal working temperature kasi walang thermostat dyan sa part na yan. Tinanggal nila yung thermostat. So, based sa mga data na nag-gather natin, meron tayong data doon sa ORPS na stagnant. So, that's 7.5 MPa on idle. Then kahit mag-RPM ka, hindi umaangat yung pressure. Kinop mo na yung makina, meron nanatili pa rin yung 7.5 MPa doon sa data. Kaya ang gagawin na, ang unang assessment natin, pinabuksan ko siya. Tinitest namin ngayon yung mga ORPS na pan-testing natin. Sinasaksak natin isa-isa yan. Iisa pa rin yung kinakalabasan ng data. 7.5 MPa pa rin. Supposedly, pag naka-off ang makina, that's almost negative MPa kasi walang pressure doon sa common rail. Ang gamit kasi ng rail oil pressure sensor na yan is pagbasa ng pressure sa common rail. So, we found out na hindi yung sensor na yan ang sira. Kung hindi, yung pinupuntahan ng data or yung ECM
Sa ECM may problema yung ibinabato niyang data sa ECM. So, sa part na yan, nag-conclude ako na meron tayong problema sa ECM. So, binuksan namin yung ECM, kasama pa dyan yung mechanic na nag-assess dati bago namin pinuntahan yung unit. So, ayan, panoorin natin and may mga conversation kami sa part na yan. Oop, wala na yung retainer niya. Meron. Sige, tanggalin. Right po. See, ginalaw na yung ECM, kaya nadurog na yung retainer. Yan yung naging cost, kaya ang daming lumabas na full code kanina, nagkasala-salawat yung mga pins niya sa loob. Natanggal or nasira yung retainer ng pins ng ECM. Repair na yan. Nagkaroon na siya dati ng problema dito. Kaya rumble yung data natin. Hindi, kami nagbukas na din. Ha? Kami nagbukas. Kayo nagbukas? Anong nakita? Hindi na namin kung may sunog, wala naman. Walang sunog. Possible dito. Ako nagbukas yan. Nag-test kayo? Ha? Nag-test kayo sa loob. Kabisado niyo ang component. Hindi, wala ko lang kung may sunog matanggal na gadget para lang. Kahit walang sunog yan. Wala. Kahit walang sunog yan. Pagka rumble ng data. Itinext natin yung ang daming ORCS. Meron siguradong functioning dito. Yun na nga napagdadaan ko din eh. Yung feedback na yan eh. Kaso ayaw na mayari na paano namin. So, sa part na to, inisip ko na lang, na-prove ko na lang na hindi yung ECM ang si... Nag-base ko na siya ako naman eh. Tingnan namin kung may sunog ang So, lesson learned, huwag basta-basta gumagalaw ng parts na hindi naman proven kung meron talagang kinalaman sa issue or wala. Kasi sa selan ng unit na to, instead na maayos mo, baka malalo mo lang mapalala ang sira. Nakagawa na kayo dati ng ganito? wala naman gawa ng test motor pa ako mga trouble eh. Ano yun nga yung trouble na yan ang hindi mahuli. Ayan, nadurog tuloy yung retainer ng socket ng ECU. Yan ang nag-cause, kaya nagkadikit-dikit yung mga pins niya sa loob. Buti, hindi nasunog yung ECU. Bukod sa napakamahal ng retainer na yan, ang hirap pang maghanap. Anong pinalit yung makina? Yun yan din, Ganyan din. Big horn na kulay. Mas mudilo lang dito. Mudilo dito. Kulay green. Ito yung ating last edition, Euro 3. Ito yung last edition. Ito yung ano nyo, ito yung series 2003. Kasi bagong overall dito ka lang Davao to eh. Bagong overall nila dito eh. Tapos biglang umusok nga ng gano'n. Ang may diferensya is oil pressure. Hindi, maayos yun eh. Yung pressure dito sa... May reading ako eh. Sa dictor. May reading ako. Dati maayos naman yun. Ang andar ng dati. Hindi nga may reading ako. Hindi magsisinungaling yung reading. Hindi baka nasa ano dito. Sa pump. Pero dati dito, maayos Anong pump? yun. Walang Anong pump? pump ng oil pump. Pump ng... Ng oil. Nasaan yung oil pump? Ito ang oil pump. Sabi ko sa kaibigan na Ito ang oil pump. High pressure oil pump. Oo. Bomba to. Oo. Sa ilalim is gel pump lang. Dalawang klase is A and B. Yung isa sa turbo, yung isa dito. Hindi yun magkukos nung ano kasi meron na tayong dito. Kung ano man yung nilalabas. So, based sa conversation na yan, mukhang alam na natin kung ano talagang nangyayari sa mga makina natin. Sa starter. Ulitin ko, pag hindi aware sa 4GX1 engine, wag na lang pangahasan kasi sa sobrang selan yan, instead na maayos natin yan, baka tayo pa ang makasira. Kaya sa mga DIY owners at sa mga mechanic na gustong humawak nito, I suggest na aralin yung principle ng 4GX1. Aralin muna yung HCUI bago mag-assess. Then, dapat mag-familiarize muna sa computer-generated engine, especially sa pag-interpret ng data sa scanner. Hindi naman kasi ibibigay ni scanner kung ano yung gagawin mo. Well, guide mo lang si scanner para lumapit or umiksi yung tatargetin mong part. Hindi na, ilagay mo yung baterya. Oh. 0.2. Oh, yan. Gamit mo na Bingo! Nagkaroon na tayo ng 0.2 na data doon sa scanner.
So malamang sa malamang umayos na yung wonder niyan. So pinatunayan natin na yung maling pag-install doon sa ECU, doon nagsimula ang problema. Pag nagkaroon kasi siya ng grounded kasi magkakalapit yung 32 pins, pwedeng mag-cause na yun ng rumble sa data. Pag na-rumble ang data, rumble na rin yung under ng makina. Ganyan ang 4JX1, computer generated, kaya kung kami, hindi kami basta-basta nagtatanggal ng sakit ng ECM kung wala naman akong nabasa mali sa data niya. Luto dyan lang yan, mag-minute yan. Plastic na yan. Meron yan, mapapalitan natin. Dapat na pinapalitan. Papalitan namin. Mamaya, mapapalitan natin yan. Relax ka lang, bro. Pagka okay na. Alam namin dito daw namin. Alam mo ba yung birthday? Pag nalok mo muna tayo. Oo. Two hours later. So yan, sa andar pa lang, nakikita na ang katotohanan. So, natuwa pa si ma'am at natanggal na yung isang buwang sakit ng ulo nila. Bukod sa nawala yung erratic na ident, nawala pa yung pandya. Sa pagayos pa lang namin dun sa sakit ng ECU na pa'y nakialaman ni Mang Kanor. So, still nandyan pa rin si Mang Kanor at mukhang naghahanap pa ng mapupuna. O di kaya naman gusto pang mapahiya ng sagad sa mga pinaggagawa niya. So, hindi ako against sa iyo, kuya. Pero, tinawag kami dito or pumunta kami dito para isolve yung problema na hindi mo na-isolve. So, kung alam mo naman pala bakit hindi mo siya na-isolve before. So, advice ko lang sa iyo, well, dahil pareho tayo mechanic, hindi lahat ng bagay is alam mo. May mga bagay tayong hindi alam, pilitin natin or sikapin nating tanggapin yung pagkakamali natin. And I think to myself, what a wonderful world.